Good morning guys. Kasabong Luzon, Visit Mindanao, lalong-lalo na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kaliw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko og kunting tips sa inyo, sample puriba para sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga natin ng manok noong kasagsagan ng sunod-sunod ang bagyo, tapos sabay habagat, tuloy-tuloy ang ulan, nagputik ang lupa, tapos basa lagi ang aking mga alagang manok. Ito papakita ko sa inyo kasi ito siya pinapabayaan ko lang noong kasagsagan sa bagyo at sa kahabagat nung nakaraan. Ito siya yung Gris Talisay. Yan siya. Bulag ito siya. Kaya hinayaan ko lang dahil marami ang manok ko. Ang iba nilipat-lipat ko ng paglagyan kasi nagputik na ang kanilang inaapakan, ang kanilang pinaglagyan ko sa bawat isa sa kanila. Kaya hindi nang nasira ang balahibo. Ito siya bulag. Ni-try ko talaga parang mapatunayan ko kung anong patotoo talaga nga ang manok kapag laging nababasa ang buntot tapos nagkaputik, nasisira, mabubulok. Ito siya, totoo talaga. Kaya ang ginawaan kong content video para nga mayroon talaga akong sample puriba sa inyo, sariling alaga ko mismo nangyayari yan. So, ganyan ang nabubulok na buntot kasi yung walang tigil ang ulan, bagyo, tapos habagat, lakas ang sa ulan, tapos nagputik ang kanyang pinaglagyan, nababad sa tubig ulan, basang-basa, tapos may putik pa. Ito ang nangyari, nabubulok talaga. Tingnan yung balahibo pati dito sa likuran, sira-sira, pati yung pakpak niya, nabubulok din. Tingnan nyo ito. Yan. Pati dito. Yan. Yan ang pagpatunay ko sa inyo na ang aking mga ginawang content video mayroong prueba mapatunayan kung ano katotoo ang kaalaman ko tungkol sa pag-alaga natin ng manok, lalong-lalo na kung tag-ulan. Kailangan kung lupa ang pinaglagyan natin, kailangan tayo ang gagawin natin, ilipat-lipat natin ang paglagyan. Huwag nating hayaan na laging nakababad sa putik at saka laging nababasa sa ulan. Di bali sa mga lugar na damo-damuhan tapos may tipi, hindi sumasayad sa putik sa lupa ang mga buntot nila. Kahit nababasa, madali lang matutuyo, hindi nabubulok tulad ito. Ito siya ang pagpatunay ko sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa sinasabi ko nung nakaraan na ang manok kailangan huwag nating na laging nagkaputik-putik ang buntot kasi nasisira talaga tulad nito o nabubulok, diba? Sayang. Mabuti na lang taglugon ngayon ito, magpalit na siya buntot, okay lang. Pero kung hindi taglugon tapos nagkaganito ang mga buntot sa ating mga alaga, luging-lugi na tayo sa ating ginagastos kasi walang makagustong bibilhin ang manok nga sira-sira ang mga buntot at saka yung mga pakpak niya, balahibo sa pakpak yan. Yan ang pagpatunay ko sa inyo. Kaya susundan nyo na lang ang aking mga ginawang content video nga i-upload dito sa ating channel YouTube Kaliw Kasabong TV kasi marami kayo ditong matutunan, malaman sa ginawa kong content video sa pinagdaanan ko, sa kaalaman ko sa pagpalahi, sa pag-alaga ng manok, kung ano ang mga pamaraan na dapat nating susundan para hindi tayo magkalugi-lugi sa ating paggastos sa pag-alaga ng manok. Yan ang pinaka-importante dito, na mayroon tayong sapat na kaalaman na matutunan sa pag-alaga ng manok. Kasi kung gastos na gastos lang tayo tapos hindi natin masunod ang tamang pamaraan, proseso sa pagpalahi, pag-alaga ng manok, malulugi tayo, hindi mababawi natin ang ating ginagastos sa ating mga alagang manok kung mapabayaan lang natin. Tulad dito pinakasample ko rin bago sa inyo. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot ang ng mga baguhan pa lang. Sundan nyo na lang ang aking mga ginawang content video para mayroon kayong makuhang kunting idea na pangdagdag sa kaalaman nyo tungkol sa pag-alaga ng manok. Thank you ulit sa punod.